Diyos ko, panangalanan niya kung sino dito sa NBI. Kung hindi niya sasabihin kung sino, hindi maiimbestigahan yun, abay lahat kami dito'y suspect. The plot thickens further. Parami ng parami ang nadadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Mula artista at PNP hanggang NBI at Judiciary. Lahat ng impormasyon hawak daw ni alias Totoy. Hamon ng hepe ng NBI. Kailangan ng pangalanan ng magkaalaman. Kasuhan na rin daw ang dapat kasuhan, kailangan na kasing malutas ang problema at makamit ang hustisya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Ilang miyembro ng Judiciary at NBI dawit na rin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. NBI Chief Jaime Santiago may hamon sa whistleblower na nasa protective custody ngayon ng PNP. Hindi lang ibinaon ilan sa mga nawawalang sabungero, posible ring sinunog ayon sa PNP. Dating Duterte spokesperson Harry Roque uuwi lang daw kapag tapos na ang termino ni PBBM. Administrasyon, hinding-hindi niya raw mapapatawad. Senator Mig Zubiri tinawag na witch hunt ang impeachment ni VP Sara pero reklamo sa bise, hindi pa rin anya dapat ibasura. Death toll sa matinding baha sa Texas, halos 80 na. US President Donald Trump pumalag sa akusasyong epekto ito ng pagbawas niya ng federal aid. At Shara Soto at San Juan City Councilor James Yap nasa dating stage na raw. Na rin ang NBI sa kaso ng mga nawawalang sabungero. May kinalaman daw ang ilang miyembro ng ahensya sa krimen ayon sa whistleblower na si alias Totoy. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Maliban sa PNP, damay na rin ang NBI sa missing sabungeros case. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sinabi raw ni alias Totoy na sa NBI humihingi ng cue o signal ang PNP para isagawa ang krimen. Diyos ko, panangalanan niya kung sino dito sa NBI. Kung hindi niya sasabihin kung sino, hindi maiimbestigahan yun, abay lahat kami dito'y suspect. Hindi raw makatarungan na nahihila ang buong ahensya kahit wala pang pinapangalanan si alias Totoy. Pero handa naman daw silang tumulong sa investigasyon. Kasuhan, yung dapat kasuhan. Ayun nga, pati yung kung sino man yung involved na NBI, kasuhan namin. Kaya, para malutas itong problema na ito. Kung pahihintulutan, ayon kay Director Santiago, nagvo-volunteer na rin sila na i-extend ang kanilang forensic expertise. Pwede raw nilang i-cross-match ang mare-recover ng mga labi sa kanilang mga kaanak. Willing din daw silang isailalim sa lie detector test ang mga lumutang na whistleblower. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Protektado na ng PNP ang whistleblower na si alias Totoy. Sinisiguro rin ni PNP Chief Nicolas Torre na wala silang sasantuhin sa investigasyon. Narito ang agenda report ni Francis Polde. Nasa protective custody na ng PNP si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, ang whistleblower sa missing sabungeros case. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre, nasa pangangalaga na nila si alias Totoy habang nag-a-apply pa ito sa Witness Protection Program ng DOJ. Handa raw silang i-turn over si Patidongan sa ahensya
kung kakailanganin. Considering that this is now already under preliminary investigation under the DOJ at talagang sa SOJ on top of this. Dagdag ni Torre, tuloy ang investigasyon ng PNP at NAPOLCOM sa mga pulis na dawit sa kaso. Yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung anong magresulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating hustisya. 15 pulis galing sa iba't ibang unit ang nasa restrictive custody na ng PNP, kabilang ang isang opisyal na Police Lieutenant Colonel. Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi ito. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel. Tinutukoy na rin ng PNP ang iba pang lugar na posibleng pinagdispatsahan sa mga sabungero. Maliban sa Taal Lake, may iba pa rin daw kasing lugar na pinagtapunan ng mga biktima. Bukod sa Inilibing, sinunog rin daw ang ilang mga sabungero. Ayon kay Torre, sinimulan na nila ang malalim na investigasyon sa kaso noong siya pa ang direktor ng CIDG, kung saan si alias Totoy mismo ang lumapit sa kanya para ibahagi ang kanyang mga nalalaman sa krimen. No stone unturned ang pangako ng Chief PNP para mapanagot ang mga salarin at mabigyan na ng hustisya ang mga naulilang pamilya. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Nagpa-picture lang. Yan ang paliwanag ni Senador Erwin Tulfo sa kumalat na photo kasama ang isa sa mga personalidad sa missing Sabongeros case. Hindi naman daw kasi siya suplado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kibit balikat si Senator Erwin Tulfo sa kumalat na picture niya online kasama si Alan Brown Bantiles. Si Brown ang isa sa umano'y central figures ng isabong operations na nadadawit sa pagkawala ng 34 sabongeros. Sabi ni Tulfo sa isang radio interview, kapag public figure, malay ba raw niya kung ang nagpapapicture ay isang kriminal. Mahirap din daw tumanggi sa sino mang nagpapa-photo op. Dagdag niya, hindi naman daw niya ugaling magtaray o maging suplado. Nakuha ng politico.com.ph ang photo na ito ni Brown, kasama ang ama ni Representative Arjo Atayde na inaakbayan ni Tulfo. Naroon din si dating Congressional Bet Joseph Lumbat. Sa kabila ng paglabas ng photo, hindi raw na-offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay mamamatay tao, ayos lang daw ito. Noong isang linggo, nagsampa ng criminal complaint si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang laban kina Brown at Julie Dondon Patidongan o alias Totoy dahil sa umano'y extortion ng 300 million peso sa kanya para sa recantation ni Patidongan bilang whistleblower. Una na ring sinabi ni Brown sa isang exclusive BNC interview na walang anumang involvement si Tulfo sa isabong. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Marami na ring mga lumutang noon na mga whistleblower sa sari-saring issue, iskandalo at kontrobersya. May ilang nakapagpakulong at nakulong. Mayroon ding napatunayang nagsinungaling. Ang bumaliktad na si Michael Maurilio o alias Rene na tumestigo laban kay Apollo Kibuloy at ang lumutang na si Julie Patidongan o alias Totoy laban kay bilyonaryo Atong Ang ang pinakahuli sa mahabang listahan ng mga nagpresentang whistleblower na nandawit ng ilang sikat na personalidad sa samot-saring kontrobersya. Jukebox Gang kung tawagin ni Senador Ping Lacson ang mga animoy disusing tumestigo noon laban sa kanya pero napatunayang nagsinungaling. Una na rito si alias Ador Mawanay o Antonio Luis Marquez sa totoong buhay na inakusahang may milyon-milyon umanong dolyar na bank account si Lacson sa ibang bansa pero kalaunay umaming nagsinungaling. Sa kanyang libro, kinumpirma ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na peke ang impormasyon ni Mawanay. Ayon pa kay Arroyo, sa panahon ng intriga at palitan ng mga alegasyon at dirty tricks, nagkalat ang hiwalay at pekeng impormasyon.
at nasasakripisyo ang katotohanan. Ayon pa kay GMA, hindi anya sinadyang ipakalat ang kasinungalingan laban kay Lacson. Ikinalungkot ni Arroyo na naging karibal at hindi naging kaalyado si Lacson dahil dito. Taong 2020 na aresto si Mawanay dahil sa estafa sa hiwalay na kaso. 2021 nang maaresto rin dahil sa estafa si Mary Ong o Rosebud, isang dating police agent na idinawit noon si Lacson sa mga krimen. Dati ring nandawit kay Lacson at napatunayang nagsinungaling ang ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na lumutang ulit noong 1 taon para sa tinawag na PDEA leaks na umano'y idinawit sa iligal na droga sina PBBM at maging ang aktres na si Maricel Soriano. Tinawag ni PBBM na professional liar si Morales na nakontempt ng Senado at nakulong at nahatulan ding guilty ng perjury sa hiwalay na kaso. Nahatulan ding guilty dahil sa pagsisinungaling si Peter Advincula o alias Bicoy na nagsinungaling sa pagdawit sa oposisyon sa tinaguriang ang totoong narcolist video para umano pabagsakin si PRRD. Idinawit noon ni Bicoy ang mga miyembro ng pamilya Duterte sa iligal na droga. Naghain pa siya ng COC para tumakbong senador para sa 2025 elections pero idiniklarang nuisance candidate. Naging star witness naman si Ben Hurluy sa 2013 pork barrel investigation na idinawit ang kaanak at dating boss na si Janet Lim Napoles sa PDAF scam. Nakulong sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla dahil dito. Si Rodolfo Jun Losada ang naging sentro ng bribery expose laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo at iba pang opisyal sa napurnadang National Broadband Deal ng Arroyo Administration sa Chinese company na ZTE. Naakwit ng Sandigan Bayan sina Arroyo at iba pa habang nakulong dahil sa graft si Losada sa hiwalay na kaso. Ang mga self-confessed Davao Death Squad member naman na sina Edgar Matobato at dating pulis na si Arturo Las Cañas, idinawit si PRRD sa mga kaso ng extrajudicial killings. Napintasan noon, pero ngayon ay maaaring magbigay ng testimonya laban kay Duterte sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Anong reason ba to umiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor. Galit po atuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Naging testigo naman sa House Quadcom hearings sina dating Intel Officer Jimmy Guban na idinawit sina Congressman Pulong Duterte at asawa ni VP Sara na si Man Scarpio sa drug smuggling at dating Police Colonel Eduardo Asierto na inakusahang protektor ng mga suspected drug lord si FPRRD. Ang testimonya ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson at pagdawit niya kay dating Pangulong Joseph Estrada sa Weteng, ang naging mitsa ng impeachment trial ng dating Pangulo na humantong sa pagpapabagsak ng kanyang administrasyon. Bukas hihimayin naman natin ang mga paraan para malaman kung nagsasabi ng totoo ang isang nagpepresentang testigo. Uuwi lang si former Duterte spokesperson Harry Roque sa Pilipinas pag tapos na ang termino ni PBBM. At sana raw pagbayarin na ang mga Marcos pag wala na ang Pangulo sa pwesto. Dagdag ni Roque, hindi niya mapapatawad ang administrasyon na dahilan umano kung bakit siya napalayo sa kanyang pamilya. Kasalukuyang nasa the Netherlands si Roque kung saan humihingi siya ng political asylum. Dawit din si Roque sa Pogo dahil siya ang itinuturong legal counsel ng Lucky South 99, ang isinarang Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil sa mga umano'y illegal na aktibidad. Naniniwala si Senador Mig Zubiri na witch hunt lang ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero tutol siya sa outright dismissal ng reklamo laban sa bise. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Ito ang eksena kung saan muntik nang magrambol sina Senador Bad Boy Robin Padilla at Testdaman Joel Villanueva 2 araw bago matapos at magsara ang third regular session ng Senado para sa 19th Congress. The verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed.
Nangyari ito matapos magtalumpati na may kasunod na motion si Senador Bato de la Rosa para i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakalaunan ay nauwi sa pagbalik sa Kamara ng articles of impeachment. Pero hindi na nagsalita pa ang dalawang senador sa totoong dahilan kung bakit naging mainit si Padilla kay Villanueva. Sa kapihan sa Senado, tila nabunyag na ang lihim. Sa totoo lang, ang balita sa akin, hindi naman remanding ang pinag-usapan dyan, dismissal yun eh. Kaya nag-away nga si Sen Joel at si Sen Robin. Dahil nabibinig ko si Sen Robin, napakinggan ko. Hindi, wala sa usapan yan eh. Di ba? So wala sa usapan. So, ibig sabihin, siguro may pinag-usapan sila. Alam nyo naman, ako, tsaka si Senator Lauren, tsaka si Senator Binay, kami po ay grupong slap soil. Ano yung slap soil? Di ba? Hampas lupa. At pagkatapos nga naging na kami, dead hungry. Di ba? Patay gutom. Kaya out of the loop kami. Una nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na kapag nag-convene muli ang impeachment court, walang makapipigil sa sino mang senator judge na maghain ng motion, kabilang na ang motion to dismiss na maaring mauwi sa botohan sa pagitan ng 24 na senator judges. Pero tutol si Zubiri sa outright dismissal na hindi na ipipresenta sa publiko ang mga ebidensya ng magkabilang panig. It's not about my personal anymore. It's not about my personal opinion or my personal vote on the matter or my personal feeling. No, if she's guilty or not. It is the procedure that must be followed. There is precedence. We've had in this Constitution, wala naman nakalagay sa Constitution, nakalagay doon forthwith, di ba? Hindi naman nakalagay doon forthwith unless dismissed by the Senate before actual trial. Rosara man daw siya o hindi, kailangan niyang marinig at mahimay ang mga ebidensya na ilalahad bilang pagkalang sa ebidensya. At kapag naipresenta na, saka pa lang siya boboto kung guilty o hindi. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. Sa ngayon, hinihintay ng Senado ang tugon ng Kamara ng 20th Congress kung gusto pa nilang ituloy ang paglilitis ni VP Sara. Pero dahil sa July 28 pa mag-uumpisa ang first regular session ng 20th Congress, inaasahang doon pa lang uusad ang usapin. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Sa halip na legacy, tila problema ang iniwan ni dating Makati Mayor Abby Binay sa kapatid na si Nancy. Ang younger Binay daw kasi pumirma ng midnight deal para sa kanseladong Makati Subway Project. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mainit ang mga ulo ng mga tao? Mukhang mas tatagal pa ang Binay family feud dahil sa umano'y midnight deal sa pagitan ni former Mayor Abby Binay at Philippine Infradev Holdings Incorporated o PhilDev. Naidiwan ni Abby sa kanyang ate Nancy isang linggo bago siya umupo bilang bagong mayor ng Makati noong June 30. Bukod sa 9 billion pesos sa settlement fee, nasa $30 million in liquidated damages at 2.5 cumulative interest kada buwan ang kinakaharap ng Makati sakaling hindi ito makapagbayad. Bagamat aprobado ng City Council ang settlement agreement para sa natenggang Makati Subway Project, labag daw ito sa batas kung walang aprobadong appropriation. Sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel noong July 3, nilinaw ng Makati na wala itong ganito kalaking pera. In principle, allowed ang Makati to enter into a settlement agreement. However, the first point here is there is lack of budget appropriation on the side of Makati since the agreement was entered into without proper planning and of course without proper budget appropriation. So if ever they pay using the budget of Makati without the proper appropriation, the said people might be held liable if funds not appropriated for this purpose are disbursed to settle the 9 billion obligation. They may be held liable for malversation or graft and corruption. 2023 nang umatras ang PhilDev sa kontrata matapos panigan ng korte ang Taguig City sa territorial dispute nito sa Makati. Dahil 5 sa train stations ng subway ang napasailalim sa jurisdiction ng Taguig, gusto nang i-terminate ng PhilDev ang kontrata Marso ngayong taon.
Bagamat hindi pa enforceable ang agreement, masyadong malaking kawalan daw sa City Treasury ang maglabas ng ganitong halaga. Should we pay this big amount, then the operations of the City Hall will be disrupted. The existing projects of the City Government of Makati will not be funded. The services which are due to the residents of Makati will not be given. So it's a grossly disadvantageous contract for the city. Wala pa mang isang buwan sa pwesto, mas pinaigting ng settlement agreement na ito ang dati ng strained relationship ng Binay sisters. Matatandaang nitong eleksyon, tinawag ni Abby si Nancy na manggagamit ng kanilang amang si former Vice President Jejomar Binay. Sinisi naman ni Nancy ang in-law at mayoral rival nitong si Luis Campos sa umunoy pagsira sa kanilang samahan. Talo ang mag-asawang Campos sa May polls. Talo si Luis by almost 30,000 votes. Bigo namang makapasok sa Magic 12 si Abby. Sinikap ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng dating mayor pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe at tawag. Pero sa naunang pahayag, sinabi ni Abby na kayang bayaran ng Makati ang settlement dahil mayroon itong 243 billion pesos in assets at halos 8 billion in savings dahil sa pagkakalipat ng Embo Barangay sa Taguig. Mapapansin naman ang kanyang social media status kung saan sinabi ni Abby na don't wake the sleeping dragon with the hashtag ProudMakatizen. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon Makati City Legal Officer Eva Ramel. Attorney Ramel, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ms. Pinky Webb. Opo, totoo ho bang merong 243 billion pesos in assets, 30 billion pesos in cash at halos 8 billion in savings ang Makati? What we want to focus po the moment kasi is the settlement agreement and na kasaad po sa settlement agreement that the Makati City Government warranted that budgetary allocations have been made. And when we checked po the budget of the Makati City Government, a certification was issued to the effect that there is no existing appropriation. So hindi po consistent with what was stated in the settlement agreement, yung kung ano po yung current status ng funds ng Makati City Government. Ano ho ibig sabihin nun, attorney, para po mas maintindihan namin? Totoo ho ba o hindi totoo yung numerong binanggit ko po sa inyo kanina, yung sinasabing 243 billion pesos in assets, 30 billion pesos in cash, and 8 billion in savings ang Makati? Is that accurate po? Well, these numbers kasi don't address the issues we have at hand. So, kami po sa Law Department ng Makati City Government is we're trying to address this settlement agreement and studying kung it was entered into properly and legally. So, doon po kami nakafocus and kung ano yung nakasaad sa settlement agreement, kung ano yung pinasok po ng previous administration. That's what we're trying to focus on. Opo. Itinatanggi ng kampo kasi ni former Mayor Abby na merong ang midnight deal na nangyari at ito daw po ay win. Ito pong settlement para sa Makati. Ano po ang masasabi niyo hinggil dito? Well, kung titingnan po kasi natin yung timing, kung kailan pinasok itong settlement agreement, makita po natin na June 20, ipinasa ng City Council ang resolution approving the terms and conditions of the settlement agreement. And then June 23 naman po, napirmahan itong settlement agreement. So yung timing po, makita natin, 7 days na lang po yung natitira, papasok na po ang bagong administrasyon. No? So si Mayor Nancy, pagpasok po, nagulat po na merong ganitong klaseng kontrata na nag-oobliga sa Makati City Government na magbayad ng 8.9 billion pesos. So, malaking amount po ito na sana po pinaalam ng previous administration. So yung timing po is highly suspicious.
At bakit po, yun po yung sinasabi niyo, highly suspicious? Over and above that, alarming ho ba para sa inyo itong settlement deal? At idadagdag ko na rin po, wala ho bang paraan para mahanap ang perang kinakailangan para pumabayaran ito? Alarming po in the sense that we have not been, they were not forthright. There was no transparency when the transition was conducted. This is such a big amount that they could have informed the new administration during the transition that when we enter into the administration, we will address or we will enter into or implement a settlement agreement before the arbitral tribunal. So ano ho ang plano ninyo from here on? Well, from here on po, right now, the arbitral proceedings is ongoing. Humihingi po kami ng time sa tribunal para mapag-aralan yung mga dokumento kasi sa totoo lang po, kulang pa po yung documents na na-turn over sa amin. Yung settlement agreement, nung June 30 lang po namin nakuha. So, we are trying to explain to the tribunal that we need time to study this and that we hope to be able to make a definitive position on the settlement agreement within the week, hopefully. Does it seem, attorney, na malabo pong matuloy itong settlement agreement? Is it more likely that this will be contested? Well, right now, we are saying that the settlement agreement is legally flawed because there are no appropriations backing this up and that it is grossly disadvantageous to the city government of Makati. So we are just finalizing the position addressing this matter and then we will file this before the tribunal. So siguro maganda ding makausap namin muli kayo o kaya si Mayor po hinggil dito once there's more study regarding this. Madagdag ko na rin po before you go, attorney, meron ho ba kayong iba pang sinisilip na kasunduan noong nakaraang LGU that you might have to dig deeper and look into? There has been an instruction, though there's no order yet received by the law department. So there has been instruction to create a fact-finding committee to investigate on all other projects, PBB projects entered into by the prior administration because we want to ensure that the rights of the city protected and that all contracts entered into are entered into legally and above board. Maraming salamat po sa inyong oras, Makati City Legal Counsel or Officer, rather Ava Ramel. Ivana Alawi and former Congressman Dan Fernandez twinning yet again. This time, the two seemingly featured the same kitchen in two separate videos. That of Ivana was part of her vlog uploaded noong 2021, while yung kay Dan was shot during an interview last August. It was just last week that the former lawmaker posted a video of his closet, which was similar to where Ivana also took photos of herself back in 2023. Here at Tuloy ng netizens, closet and kitchen are the ultimate truth teller. Prior to this, Ivana made headlines after being accused as the alleged mistress of billionaire Congressman Albi Benitez. Pilipinas, top gambling nation sa Asia. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan na ng Korte Suprema dahil sa pagkakasangkot umano sa missing Sabongeros case ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Yan at iba pa sa agenda report ni Joash Malimban live mula sa Quezon City. So Joash, ano na ang latest dito sa missing Sabongeros mystery? Oo, Corina, katatapos lang ng panayam natin kaya Dondon Patidongan o alias Totoy at inilahad niya nga na mayroon isang retired judge na dawit dito sa missing Sabongeros case. Sabi niya itong retired judge na ito nasa PCSO na ngayon at nagsisilbi raw na tagalakad ni Mr. Atong Ang patungkol sa mga kinasasangkutan nitong kaso. Kanina kinumpirma ni Secretary Remulla na nagkaroon na rin ng pag-uusap sa pagitan ng DOJ at ng Supreme Court kaya may ilang mga miyembro raw ng judiciary na currently under investigation patungkol sa mga kasong ito. Ito kasi si Mr. Atong Ang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na nasa PCSO ngayon. Siya yung tagalakad ng mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa ibang bansa. Doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atong Ang. Bukod pa dyan, isa rin sa mga bagong revelation ni Patidongan yung mayroon daw ibinibigay sa kanya o ibinigay sa kanya na isang peking passport si Ang noong panahon ng kainitan noong issue dito sa missing Sabongeros. Mayroon akong peking passport. Nakarating ako ng Singapore, Cambodia, Europe. Gamit ko yung peking passport na pinagawa ni Mr. Atong Ang. Pinapatago na ako, gawa ng yung time na yon ni General Elicros. Hinahunting niya na ako noon nung time na yon. Wala pang opisyal na pahayag patungkol dito ang kampo ni Ang. Pero ayon kay Patidongan, hinihintay na lamang nila na mabuo itong kanilang mga hawak na statement nang sa gayon mas maging solid yung kanilang ipapasa na affidavit laban kay Ang. Pati na rin dun sa iba pang mga high-profile personalities katulad ng mga sinabi ni PNP Chief General Torre kanina na 15 na police officials na kasalukuyan ay nasa restrictive custody ng PNP. Kanina rin sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng simulan na ngayong linggo yung first technical dive sa lawa ng Taal. Bagamat mayroon pa raw na kinakailangan na technical assistance, pati na rin yung malawakang mapping system sa ilalim ng lawa ng Taal. Pangungunahan at sisimulan na raw ito ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Corina. So Joash, ilan lang ba ang ex-justice na nasa PCSO? Bakit hindi pa pangalanan? Ito ba'y advice ng kanilang abogado? O Corina, kinukonfirm pa rin natin kung ilang mga judge ba yung nandito sa PCSO ngayon. Pero katulad nung sinabi ni Patidongan kanina sa amin, maaari raw kasi na masubjudice at mapangunahan niya yung DOJ pati na rin itong PNP kung isisiwalat niya na ngayon yung pangalan ng mga personalidad na ito. Ang sabi niya na lang, abangan na lang daw namin yung mga ilalantad ng PNP at ng DOJ na mga pangalan, oras na mabuo itong mga statements at mas maging solid na yung case build-up dito sa mga kaso ng missing Sabongeros. So ganon din ba ang kaso sa pagpapangalan sa mga umano'y sangkot sa NBI? Speaking of NBI, Corina, sinabi ni Patidongan kanina na iparating namin yung sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pangalanan niya yung mga personalidad sa NBI. Paglilinaw ni Patidongan, wala naman daw siyang sinabi na may sangkot na mga NBI personalities. Ang sabi pa nga niya, attribution kasi ni NBI Director Santiago na sa kanya raw nanggaling ang naratibong ito. Ang kanyang depensa, galing daw ito kay Mr. Atong Ang para daw guluhin yung naratibo o yung kwento ng missing Sabongeros. Pero kanyang paglilinaw, gaya ng sabi ko kanina, wala raw siyang sinabi na may dawit daw na mga NBI personalities sa missing Sabongeros. Corina. Ayun, okay. At huling tanong, si alias Brown ba ay nagkausap na sila ni alias Totoy?
Oo, Corina, sinabi yan kanina ni Patidongan o ni alias Totoy na nagkausap na nga raw sila ni alias Brown o ni Alan Bantiles. Ang sabi niya ay magpa-file daw sometime this week si Bantiles o si alias Brown ng kanyang counter affidavit laban kay Mr. Atong Ang dahil nga raw sa pagdadawit ng kanyang pangalan. Kinagulat na nga lang daw nila noong nadawit itong pangalan ni Mr. Brown sa isinampang kaso o reklamo ni Mr. Atong Ang nitong nakaraang linggo dahil magkukumpare nga raw sila at hindi niya alam kung nagkaroon ba ng conflict o pag-aaway sa pagitan ni Bantiles at ni Mr. Atong Ang kung bakit siya isinali dun sa isinampang affidavit laban sa kanilang dalawa ni Patidongan. Corina. Maraming salamat, George Malimba, nag-uulat live mula sa Quezon City. Number 1 na raw ang mga Pinoy pagdating sa sugal sa buong Asya. Kaya ang panukala ni Senator Mig Zubiri, tuluyan ang ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Yan ang agenda report ni Hannah T. Valedictorian ng Pilipinas pagdating sa pagsusugal sa entire Asia. Yan ang panibagong nilahad ni Senator Mig Zubiri, isa sa mga dahilan para i-push ang total ban sa online gambling. It's not enough to do regulation kasi nakita mo naman na yun eh. It is so easy to enter the online gaming sites. Target ng Anti-Online Gambling Act ni Zubiri na ipagbawal ang lahat ng uri ng online sugal mula sa online slot machines, poker apps, casinos hanggang sa paggamit ng e-wallets para sa pustahan. Anya, mas malala pa ito sa Pogo dahil doon foreign nationals ang dispalinghado habang sa online sugal, mismong buhay ng mga Pilipino ang nasisira. Sa inilabas na report ng C-Asia Stats mula sa World Casino Directory, 79 ang casino sa bansa, making it the biggest gambling nation in Asia. Ang second country na Cambodia, nasa 48 lang. At kung kita lang din ang pinag-uusapan, pumalo sa halos 49.3 billion ang gross gaming revenue ng lahat ng licensed casinos sa Pinas. Sa first quarter pa lang yan ng 2025. Sa entire Philippine gaming industry, kumikita tayo ng lagpas 184 billion pesos. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Hiling ni Zubiri kay PBBM, pansinin ang panawagan ng mga kapwa niyang tutol na sa online gambling. Naanya, nasa 5 to 10 million Filipinos ang naglalaro, kabilang ang mga padre de pamilya at maging mga menor de edad. We can earn this 47 billion elsewhere. Let's stop online gaming. I would love to hear that from the President, even in his State of the Nation address. Gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata, hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Nakatanggap na rin kasi ng report si Zubiri ng suicide cases hinggil sa pagkakabaon sa utang o talo sa pustahan. Maging OFWs daw umapila sa kanya dahil nagagamit ang remittances nila sa online sugal. Maging may-ari ng malls, sinasabing dahilan daw ito ng low sales. At syempre, ang bulsa ng mga operator ang tumataba. Marami talaga mga bilyonaryo matatamaan dito. And I think we all know how they play the game. Pero hindi lang si Zubiri ang nagpapanawagan nito sa Senado. Si Senator Win Gatchalian una nang sinabing naaalarma siya sa online gambling cases. Kaya lang, regulation ang panawagan niya. Dahil posible umanong mag-underground ang mga naglalaro sa oras na i-total ban ito. Ano nga bang difference ng outright ban sa smart regulation ng online gambling? Ayon sa legal perspective ng Arden Consult, blanket o outright ban does more harm than good at posibleng maging daan sa iba't ibang krimen. Habang ang smart regulation, strategic at risk-based ang approach na pwedeng mag-focus sa strict age verification, spending limits at consumer protection. Sa ngayon, susundin ng PAGCOR ang anumang regulasyong maipapasa ng Congress at nasa kamay ni PBBM kung dapat na ba munang isuspinde ang online gambling operations sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. May babala ang bagong gobernadora ng Cebu sa mga kriminal sa probinsya. Tapos na ang maliligayang araw nyo. Ang detalye sa agenda report ni Mary Ann Uy. Ito ang matapang na babala ni Governor Pambari IV para sa mga grupo nagpaplanong manggulo sa probinsya.
Iginiit ng gobernadora na walang puwang sa Cebu ang mga sangkot sa drug trade, human trafficking, pornografiya, illegal gambling at illegal mining. Kanina umaga, matapos ang flag raising ceremony, nag-courtesy call kay Governor Pam ang mga opisyal ng DILG Region 7 at Cebu Police Provincial Office kasama ang ibang ahensya ng gobyerno. Iginiit ng mga ahensya na buo ang suporta nila sa mga inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan. Team, T-E-A-M, it means together, everyone achieves more. So, naata diri karon alang mo serbisyo sa atong probinsya. So, naghinaot ko nga we will be working together peacefully, politics aside, naghinaot ko nga magmalipayon sadta sa atong trabaho. Nakipagpulong din kay Gobernador Pam ang ilang bus operators mula sa North at South Bus Terminal para ayusin ang operasyon sa mga terminal. Paglilinaw ni Governor Pam, wala siya itinalagang sinumang presidente ng bus terminal. Binalaan niya ang mga nagpapanggap na gamit ang kanyang pangalan para sa kanilang personal na interes. Para sa agenda, ako si Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Tumaas pa ang bilang ng mga namatay sa catastrophic flood sa Texas. Nasa 78 na ito kasama ang 28 mga bata. Nag-umpisa ang trahedya noong Biyernes nang umapaw ang Guadalupe River dahil sa malalakas na ulan. Dose-dosena pa ang nawawala sa ngayon. Balak dumalaw ni US President Donald Trump sa Texas this week. Sinalag naman niya ang tanong kung naapektuhan ba ng federal cut sa National Weather Service at iba pang ahensya ang pagtugon sa sakuna. It's a horrible thing that took place. Absolutely horrible. So we say God bless all of the people that have gone through so much, and God bless the state of Texas. It's an incredible place. Are you investigating whether some of the cuts to the federal government left key vacancies at the National Weather Service or in the emergency coordination? No, they did not. They did. I'll tell you, if you look at that, what a situation that all is, and that was really the Biden setup. That was not our setup, but I wouldn't blame Biden for it either. I would just say this is a 100-year catastrophe, and it's just so horrible to watch. Ligtas naman at walang naiulat na nasawi sa mga Pilipino sa Texas dahil sa malawakang pagbaha roon. Gayunman patuloy na pinapaalalahanan ng Philippine Consulate General sa Houston ang Filipino community na i-monitor ang panahon at sumunod sa mga emergency advisory. Dagdag ng konsulada, bukas ang kanilang linya para sa mga kailangan ng tulong. Tinatayang may nasa 220,000 na Filipino-American sa Texas. Nakaalis na ang bagyong Bising pero hindi nagpapakampante ang mga ahensya. Inaasahan kasing dadami pa ang mga bagyong papasok sa bansa ngayong taon. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Marikina City. Paulo, anong mga paghahanda ang ginagawa ngayong bagyo season na naman? Ako, Willard, maraming ginagawang paghahanda, pero batay sa taya ng Pag-asa, mula 11 hanggang 19 na bagyo pa ang inaasahang darating sa bansa. And speaking of paghahanda, wala mang bagyo. Ang pinaghahandaan nila ngayon ay yung posibleng maging epekto ng malakas na ulan at ng habagat. Halos 100,000 katao ang apektado ng mga pag-ulang pinalakas ni Bagyong Bising sa Ilocania, Central Luzon at sa Batanes. Sa panayam ng It's a Beautiful Day ng Billionaire News Channel, sinabi ni Civil Defense Officer in Charge Rafi Alejandro na ang mga epekto ng masamang panahon ang masusi nilang binabantayan sa ngayon. Possible po na magkaroon pa rin ng prolonged monsoon rains sa Ilocos Region and CAR, today and tomorrow. And then, of course, pag nagkaroon tayo ng maximum rainfall accumulation, posibleng magkaroon ng landslides or flooding sa areas ng Northern Luzon. Wala namang napaulat na nasawi o nawawala bunsod ng bagyo, pero 38 lugar ang binaha sa buong Luzon, tulad na lamang sa lungsod ng Malabon.
na may mangilan-ngilang lugar na may kalahati hanggang 1 gulong panglalim ng baha. Nagsuspindi rin ang klase sa buong lungsod dahil sa baha. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang paghahanda ng mga otoridad. Ang Department of Agriculture, todo handa na sakaling may mga tanimang masalanta ng mga malalakas na pag-ulan. Nakahanda na ang mga binhi, pataba at ang kanilang Quick Response Fund. Sa ngayon daw kasi, nakatulong ang pag-ulan sa panahon ng taniman. Pero makakasama na raw sa mga anihan ang buhos ng ulan pagpasok ng harvest season na kadalasang nangyayari habang papatapos na ang taon. Initial maganda yung ulan. Ngayon, napupuno yung mga dams. Pangalawa, wala man tayo nakikita na malawakang pagbaha. So, beneficial pa para sa... Kasi ngayon taniman kailangan i-flood yung mga taniman natin. Ang mahirap kasi pag harvest season tsaka kababaha. Nasa 3 billion pesos namang halaga ng relief goods at iba pang ayuda ang hinahanda naman ng DSWD. Nito lamang weekend, hinatira ng ahensya ng ayuda ang halos 800 pamilyang nasalanta ng habagat sa Zamboanga City. Nagsuspinde naman ng klase ang ilang lugar sa Luzon tulad ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Lingayen, Sual, Binmalay, Basista at Umingan sa Pangasinan at ang mga bayan ng Palawig at Masinloc sa Zambales. Willard, inaasahan pa rin ang malalakas na ulan sa Ilocos provinces habang nasa Taiwan si Bagyong Bising na may international name na Danas. Asahan pa rin daw ang malalakas na bugso ng hangin sa Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon Province, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Batay naman sa 3-day weather outlook ng Pag-asa na inilabas kaninang alas 5 ng hapon, pananatiling maulan ang weather sa nalalabing workdays dito sa Metro Manila, gayon din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, Willard, may namamataang 2 tropical cyclone-like vortex ang Pag-asa mula July 7 hanggang July 13. Gayon din from July 14 hanggang July 20. Pero sa ngayon, maliit pa ang tsansa ng mga ito na mamuo bilang bagyo. Samantala dito nga sa Marikina, wala pang 12 meters ang level ng tubig dito sa Marikina River at ilang araw na rin pinapaayos ni Marikina City Mayor Maan Sodoro ang mga drainage at kanal sa lungsod. Itong Marikina kasi, Willard, alam mo talagang marami yung kaumat matindi yung kanilang pinagdadaanan pagdating sa mga malalakas na bagyo at ulan tulad na lamang ng bagyong Ondoy noong 2009 at ng Ulysses noong 2022. Kaya naman itong lungsod na Marikina, todo na rin ang paghahanda ngayong paparating na ang mga bagyo at ang malalakas na pag-ulan. Balik sa iyo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, nag-ulat live mula sa Marikina City. Tila na sobrahan sa pag-swipe ng kanilang credit card ang mga Pinoy. Ayon sa isang pag-aaral, ang average credit card debt ng isang Pilipino ay 4 times higher ng kanyang monthly income. So paano niya ito babayaran? Alamin sa agenda report ni Sujin Kim. Umabot na sa critical risk level ang credit card debt sa Pilipinas. Ito ang babala ng bagong ulat mula sa Roshi Pte Limited, isang fintech firm sa Singapore. Ayon sa Roshi, ang karaniwang Pinoy na may credit card ay may utang na mahigit 4 times ng kanyang buwanang sahod. Isang level na itinuturing ng delikado dahil ang ganitong degree ng pagkakautang ay maaaring maging sanhi ng isang chain reaction. Hindi makakabayad, lolobo ang interes at sa bandang huli, default. Sa 12 bansa na sinuri, top 1 sa may pinakamalaking utang ang mga Pilipino. Nahigitan pa natin ang Indonesia na may 338% at Malaysia na may 262%. Kung titignan ang pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umakyat nga sa pinakamataas sa loob ng 5 buwan ang antas ng bad loan sa bansa. Noong Abril, nasa 3.57% ang non-performing loans ng mga bangko o ang mga loan na hindi nababayaran on time o hindi nababayaran at all. Isang double whammy sa ekonomiya. Mas maraming tao ang nababaon sa utang at mas maraming bangko ang maaaring malagay sa peligro. Kabilang sa mga posibleng sanhi ng lumalalang utang ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng utilities. Things that come, every month, that you'll have to pay, which means to say, there might be an impact. Let's say, inflation is becoming a problem when things are getting more expensive, very hard to manage your finances and pay off things that regularly are billed to you, being forced to borrow to pay for utilities, or
your monthly cellphone bill, phone bill, electricity, 4 times what you earn in a month is quite big. I don't know how people will be able to manage that. Anya, posibleng makalusot ito kung may mga side hustle. Pero kung sa sweldo lang aasa, tiyak na kailangang magbawas na magpapabagal din sa growth ng ekonomiya. Okay, at some point, they will have to cut down on spending. On a macroeconomic scale, people might have to resort to austerity, which would dampen spending, consumption spending. Pero para sa Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines na si Emmanuel Leico, hindi naman ito basta-basta dapat ituring na krisis. Dahil anya, hindi kasama sa estimasyon ng Roshi ang OFW remittances na umaabot sa $3 to $4 billion kada buwan. Credit card receivables, I will be concerned if the non-performing levels or the credit card defaults would really be significant. Right now, they're just saying at about 4% based on the Credit Card Association of the Philippines. So they're not really raising red flags yet. No, in fact, they're saying that they are even less than 4%. But when they exceed 4%, that is something that would start them moving also or taking action that they have already in their portfolio. Kaya bagamat mataas ang utang, may pambayad pa rin ang ilan sa pamamagitan ng income plus remittances. Ang panawagan ni Leico, hindi pa man krisis, dapat nang mag-ingat. Right now, to sound off an alarm that we are at a critical level, I think that is not timely. But at the same time, that could be a good basis to educate the Filipino borrowers not to exceed your borrowing capacity on a monthly basis. Sa pinakahuling tala, nasa halos kalahating trilyong piso pa rin ang allowance ng mga lenders para sa credit defaults. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Karagdagang benepisyo ang pangako ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro. Bahagi raw ito ng ginagawang reorganization sa ahensya. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 200,000 plus ang inabot ng hospital bill ni Erica para sa kanyang appendectomy. Mabuti na lang at nakakuha siya ng claim na 28,000 pesos bilang miyembro ng PhilHealth. Sobrang emergency yung nangyari na, so we're not prepared. The money, we're not prepared na ganun kalaki yung dapat bayaran. It's good that nabawasan yung bill kasi to be honest, medyo stressful kapag nasa ospital kasi nga you always think na everyday patong-patong yung bill mo. Ang 28,000 na kinaltas sa billing ni Erica ay pinaluwal ng ospital at sisingilin nila ang PhilHealth dito. Noon, mabagal ang reimbursement ng PhilHealth ng pondo sa ospital. Ang epekto nito, nagpapataw ng dagdag na bayad sa mga pasyente. Ang isang dahilan na nakikita namin kung bakit maaaring mataas maningil yung ospital kasi hindi sila sigurado kung kailan sila mababayaran or kung sigurado sila mababayaran sila ng PhilHealth, medyo may panahon, dati mga buwan. At pag mabagal yung pagbayad, ang nangyayari yung ospital nag-aalangan. Ang gagawin niya, kasi kahit pa paano magbabayad niya ng kuryente, magbabayad ng tubig, pasweldo ng doktor at nurse, kailangan niya ng pera. So ang ginagawa niya, naniningil siya sa atin, sa ating mga mamamayan. Pero dahil sa isinasagawang reorganization ng PhilHealth, madadagdagan ang manpower o mga taong magpoproseso ng mga dokumento at mapapabilis umano nito ang pagbabayad sa mga ospital sa buong bansa. Meron na tayong unit na mas malaki na dedicated dun sa benefit claims and payments. So ang epekto ng reorg, so nabubuo natin, ang epekto ng reorg, pag lumakas yung PhilHealth at bumilis yung kanyang mga proseso, naway yung kumpiyansa ng mga ospital na mababayaran sila agad ay tataas, na yung presyo nila, hindi nila masyadong tataasan. Isang buong taon ang pagpapatupad ng PhilHealth reorganization dahil gagawin ito nationwide at magbubukas ito ng mahigit 7,000 posisyon. Bukas na rin ang PhilHealth para sa mga gusto na magretiro at pagkakataon para magpasok ng mga bagong empleyado. Para sa agenda,
Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Looks like we got a new couple in town. Former PBA star and now San Juan City Councilor James Yap is reportedly dating actress Shara Soto. A Reddit post cited a common friend na very close daw kay Yap. The two were also linked back in 2022, but Yap denied it back then. Yap was previously married to actress Chris Aquino until their separation in 2010. He then dated Italian Michela Cazzola since 2012 and has 2 kids, MJ and Francesca, together. Soto, meanwhile, was married to businessman Jojo O'Connor, but their marriage was annulled in 2019. Anak siya ni Senator Tito Soto at actress Helen Gamboa. Wealth reveal na ba? PBBM payag daw i-disclose ang kanyang bank accounts. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Pinabulaanan ni Palace Press Officer Claire Castro na siyang nasa likod ng request ng Presidential Commission's Office or Communications Office na palitan ng Net25 ang reporter nito na si Eden Santos. Pinaalis ng PCO sa Malacanang Press Corps si Eden Santos dahil paglabag niya umano sa coverage protocol nang lapitan si PBBM sa isang event sa Tarlac kamakailan. Kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita niyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertain. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin. Dagdag ni Castro, hindi naman siya ang secretary ng PCO, kaya hindi siya ang nagpapasya sa mga desisyon ng ahensya. Payag si PBBM sakaling ipadisclose sa kanya ang kanyang bank accounts. Yan ang tugon ng Malacanang nang tanungin tungkol sa panawagan ni SP Cheese Escudero na i-waive ng mga opisyal ang kanilang bank secrecy rights. Ayon kay Escudero, nagagamit na kasi ang mga confidentiality law para itago ang mga kayamanan. Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Taliwas ito sa kanyang unang opinyon tungkol sa pagsasapubliko ng Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN dahil maaari umano itong magamit para atakihin ang mga public official. This special report is brought to you by
Tumataas ang presyo ng mga bilihin pero hindi ang sahod. Bigo ang panukalang wage hike sa nakaraang kongreso. Kaya ang tanong ngayon, may aasahan ba ang mga manggagawa sa pagbubukas ng bagong sesyon? Narito ang special agenda report ni George Cahiles. 2 kilong bigas ang binili ni Alvin Cerda, isang manggagawa mula Quezon City na kumikita ng arawan. 45 pesos kada kilo, sapat na raw ito para maitawid ang gutom ng pamilya sa buong araw. Yung quality na binibili ko, yung pa rin, pero madadagdagan pa. Kasi 2 kilos ng 2 kilos lang ako eh. Kasi sa ngayon, wala akong trabaho ngayon, mga next week pa, sa July pa. Kaya mas maganda, kung matutuloy yun na sinasabi na umento na tataas nga, mas maganda yun. Umasa ang mga manggagawa sa legislated wage hike. Sa bersyon ng Kamara, 200 pesos sa dagdag sahod kada araw sa lahat ng minimum wage earners sa buong bansa. Sa Senado naman, 100 pesos. Pero bigo itong makarating sa mesa ng Pangulo dahil hindi na naupuan ng panukalang ito sa bicameral conference meeting bago matapos ang 19th Congress. Tutol rin ang business sector sa panukalang ito. Maging ang Pangulo, tila hindi kumbinsido sa legislated wage hike. Sa kanyang nakaraang sona, tumataas naman daw ang sahod na idinadaan sa regional wage boards. With tripartite consensus, minimum wage levels have been increased in various sectors in all regions, including the BARM, for workers and private establishments. Makakapagdulot ito ng ginhawa sa mahigit 4 na milyong mga kababayan na natin at ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Luke Espiritu, Pangulo ng grupong Buklura ng mga Manggagawang Pilipino, tila walang pakialam ang Pangulong Marcos sa kalagayan ng mga obrero. Hindi niya inangat ang buhay ng masang Pilipino. And ito na sana ang opportunity ni Bongbong Marcos to show na meron naman siyang binibigay na relief sa krisis na nararamdaman ng masang Pilipino. And he failed the challenge. Sa Pilipinas, kung may isang nagtatrabaho sa pamilyang may 5 miyembro at kumikita ng minimum wage, mahirap pa rin silang maituturing kung pagbabatayan ang monthly poverty threshold ng pamahalaan. Halimbawa sa NCR, kung saan umaabot na sa 695 pesos ang daily minimum wage, aabot sa 15,290 pesos ang buwan ng sweldo ng isang manggagawa. Mas mababa ito ng 423 pesos sa poverty threshold sa rehiyon. Pero mas makikita ang diferensya sa ibang rehiyon, gaya halimbawa sa Bicol, kung saan aabot sa halos 5,000 pesos ang diferensya sa pagitan ng monthly minimum wage at poverty threshold. Ang minimum wage, malayo rin ang diferensya sa living wage ayon sa think tank na Ibon Foundation. As of May 2025, ang national daily wage gap ay nasa 742 pesos. Sa pinakahuling survey ng social weather stations naman, bumaba sa 50% mula 55% ang self-rated poor sa bansa. Dito sa Pilipinas, hindi. Maging manggagawa ka lang, bagsak ka sa below the poverty line. So, hindi matatapos ang demand for livable wages. Always demand namin na dapat i-certify niya as urgent ang wage bill. Tapos pagkatapos niya i-certify as urgent ang wage bill, pirmahan niya. Muli pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawala sila ng trabaho. Kaya po ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. Sa pagbubukas ng 20th Congress, nangako ang ilang mambabatas na muling maghahain ng panukala para sa pagtaas ng sahod. Ang tanong, aaksyonan ba agad ito ng liderato ng Kamara at Senado? Magbabago kaya ang pananaw dito ng Pangulong Marcos bago siya bumaba sa pwesto? O hanggang pangarap na lang ba para sa mga manggagawa ang makalasap ng konting ginhawa sa gitna ng kahirapan? Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. This special report was brought to you by Benny Abante pinapaproklama na ng COMELEC bilang Manila 6th District Representative. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tapos na ang laban sa pagkakongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Inilabas na ng COMELEC ang Certificate of Finality para sa annulment ng proklamasyon ni Manila 6th District Representative winner Joey Uy. Batay sa desisyon, inuutusan ang City Board of Canvassers na agad na mag-reconvene at iproklama si Representative-elect Benny Abante. Sabi ng poll body, nasa kamay na ng Kamara kung sino sa dalawang congressman ang kikilalanin bilang legitimate winner ng halalan. Una nang ipinawalang bisa ng COMELEC ang proklamasyon ni Uy dahil hindi umano siya isang natural-born Pilipino. Nagkaisa ang 26 na mambabatas sa pagsuporta kay Congressman Nonoy Libanan bilang House Minority Leader. Kasama sa kanilang mga bagong kongresista na si Chel Jokno at Laila De Lima. Narito ang agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radyo. Kung numero ang pagbabasihan, tapos na ang laban kung sino ang House Minority Leader sa 20th Congress. 26 na raw kasi ang lumagda sa isang manifesto of support para kay 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan. Kabilang dyan ang mga kaalyado ng Liberal Party na sila former Senator Laila De Lima at human rights lawyer Chel Jokno. July 3, that's last week, we attended what I understand to be the second meeting of the minority bloc. And in that meeting, among those na mga nagawa namin, we actually signed a statement of support for Congressman Marcelino Nonoy Libanan as a minority leader. Nang tanungin kung bakit si Libanan ang kanilang napili, We realize that since bago kami, so we need first to see how he handles things at baka naman he's an ideal minority leader. ayon kay De Lima, nasa 17 kongresista ang dumalo sa pulong. Pero ang kanyang alam, hindi bababa sa 30 ang inaasahang bilang ng mga miyembro ng minority bloc. Definitely as minority bloc, we will be fiscalizer. We will be scrutinizing the various policies, programs, legislative agenda of the administration. So yun ang pinaka-core talaga ng role ng minority. But we also make it clear that we are not the kind of unreasonable minority. In other words, we're not going to be obstructionists. Ayon naman kay Chel Jokno, sumama sila sa minority bloc dahil ito ang paraan para ipaglaban ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Lahat ng mga pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan na may listahan na po kami ng aming ihahain ng mga bills at sana rin titignan ng mga issue na nakakaapekto sa kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Kasama rin sa mga lumagda sa manifesto ang mga kongresista ng Makabayan Bloc at si Bukidnon Representative Audrey Subiri, asawa ni Senator Mig Subiri. Bago ito, naglabas din ng manifesto of support ang supermajority bloc ng Kamara na nilagdaan ng 283 kongresista para suportahan ang pananatili ni Leyte Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Mayroong kabuoang 317 miyembro ng Kamara ngayon sa ika-20 Kongreso. Para sa agenda, ako si Billy Vegas, Abante Radyo. Isang fun run sa Davao City ang nauwi sa kilos protesta ang panawagan, Bring FPRRD Home. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Run for FPRRD ang tema ng kauna-unahang Panrun for Duterte na ginawa sa Davao City nitong linggo ng umaga. Nilahukan ito ng higit 5,500 na mga runners. Ayon sa organizer na On the Sunday Rider or Orangur Tribe, more than a race, isa itong kilusan sa patuloy na ilang panawagan na pauwiin na ang ama ng Davao at dating Pangulo ng bansa na si Tatay Digong. Pinangunahan ito ni Konsehal Rigo Duterte na siyang naghayag ng mensahe mula kay Vice Mayor Baste Duterte. This is just not a run for nothing. This is a run for a unity and love in Davao City. And mahangyo lang ko ninyo na di ta mundang na hantod dili makauli ang akong lolo si Tatay Digong.
Daghang kayong salamat sa inyo, sa atong mga organizers, daghang salamat. May mga kategorya na distansya mula 1 hanggang 21 kilometro. Dagdag pa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Matapos man ang fun run, malayo pa sa finish line ang laban ni FRRD. Kaya patuloy raw nilang ipanawagan sa mga lansangan ng Davao na pabalikin na ang kaniyang inihalal na Mayor Rodrigo Duterte. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radio, Davao. Isa na namang Pinay athlete making waves on the international stage. 14-year-old equestrian Zoe Alicia Ko claimed the top honors sa prestigious Longines Global Champions Tour sa London. Nasweep niya ang show jumping championship, clinching first place in all 3 categories. Zoe has been training intensively for the past 7 years. Just recently, 20-year-old Pinay tennis sensation Alex Ayala also made her mark at Wimbledon. Bigo man sa first round, she still made her story as the first Filipina to compete at center court of the Grass Major. In the NBA, Phoenix Suns superstar Kevin Durant is heading to Houston. This is said to be part of a historic 7-team trade deal, which includes the Brooklyn Nets, the Golden State Warriors, and the Los Angeles Lakers. Kasama rin sa transaction ang Atlanta Hawks at Minnesota Timberwolves. Bukod kay KD, the Rockets are also adding veteran Clint Capella, who is returning to H-Town after 5 seasons in Atlanta. In entertainment, I hope you're okay, MCR fans, because your favorite band is coming to the Philippines. My Chemical Romance will hold a concert at the Philippine Arena on April 25 next year, bilang bahagi ng Southeast Asian Tour. This marks the iconic band's return to Asia in over a decade and comes after the reunion in 2019. My Chemical Romance is known for numerous hit songs, including Welcome to the Black Parade, Teenagers, and Helena. Looks like kryptonite isn't the only weakness of Superman. David Cornswet, with Rachel Brosnahan and director James Gunn, took on the Lumpia Making Challenge from our one and only Lumpia Queen, Abby Marquez. Sa pag-separate ng lumpia wrappers pa lang, all 3 struggled to complete the task, which they had to finish in 2 minutes. Timer starts now! You got 2 minutes in the clock. I can't find the crack. This is a nightmare. I think lumpia making is not in my future. Oh, look, Rachel. Look at that precision. See, slow and steady. If you look at what Rachel is doing, she's making 1 lumpia at a time. Versus like David, he's peeling off lumpia wrappers. He's got like 3, 4 now. Okay, I lost it. All right, hold on. Then we do this. We circle. It's nice and tight. This is really some tight lumpia. Then right. Could this be a no-talking game? I remember, and then you go here. James! And then what? Talk less, lumpia more. How does she have 3? How are we, David? That's very generous also. The less filling, the easier it is to wrap, by the way. Shh, stop helping them. I'm getting my ass kicked. 10 seconds to deadline, things even got tense nang agawin ni James ang lumpia ni David. In the end, Rachel won the showdown. Nasa Pilipinas ang tatlo last month para sa global promotional tour ng bagong Superman film. For this debut episode of Babbler, love wins. Guess who is this power couple sa fashion and retail industry na naghiwalay after finding same-sex partners? Ang chika is that they met their respective significant others through a joint real estate venture. The husband was said to have found his new beau in a chic, members-only lifestyle spot bankrolled by an heiress. And that heiress happens to be the wife's lover. Siya rin daw ang owner ng mansyon sa exclusive Shala subdivision kung saan nakatira si husband. Despite the separation, no regrets at hindi raw bitter ang couple who shared more than 3 decades of partnership. Kasi in the end, they're just happy na they finally embrace their own truths. And welcome! Welcome!
Thank you. I'm so happy to be part of the family. Yes, and just for that, we have a dance number to welcome you to the zoo. Yun. Kayong dalawa, galing niyo pala sumayaw. Oo, no? Ang galing na coach si Corina. Hindi, patutunayan natin sa kanilang lahat na tayong apat magaling sumayaw. Si Willard yung icon ko. Ang galing ni Willard. Oo, From diba? entertainment to dancing. Feel ni. Nakalimutan ko pala umabsent kayo. So, welcome. Thank you so much. Okay ang Tagalog. Oh, gagaling pa, guys. Don't worry. Gagalingan mo yan. Kayang-kaya mo yan. Yes, kayang-kaya mo yan. Ewan ko lang kung kaya mong basahin yung mga binabasa mo. Hindi ko alam eh. Tingnan natin. Kakastart ko lang. Tingnan natin. Buti na lang dito ka na, Erica. Thank you, thank you. Huwag ka mag-absent, ha? Huwag ka mag-a-absent. Oo, bawal yan. Grabe, on air po. Okay, promise. Hindi ako absent. Sabihan mo kami kung mag-absent ka. Gusto ko Kasi mag-a-absent mag-absent. din kami. Kasi makikita ko si Willard mag-entertainment. Favorite ko yan. Oh, di ba? Bagay daw. Time na lang. Bagay. Alam mo, Tito Boy? Kuya Boy. Kuya Boy. Alright. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. Ako naman po, si Monique Tuzon. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.